Si Princess ay isang breadwinner ng kanyang pamilya. Palagi niyang pinoproblema ang pera sapagkat siya na ang inaasahan ng kanyang mga magulang. Lahat ng trabahong pwedeng pasukan ay hindi niya pinapalampas. Isang araw Nice. ay nag-apply siya Sana ng matanggap na trabaho ako sa sa isang trabaho ko. kumpanya. Saan Nagbabaka sana ako sakaling nag-apply na para matanggap siya. magkapera at may bigay kila mama? Nice. Sana ito na to. Good morning sa'yo. Good morning din po, Miss Hagun. So, ikaw si Miss Princess de la Cruz. Yes po, nabigay ko na po sa inyo. Nasend ko na po yung resume ko. Okay, nakita ko na siya, pero may mga question pa ako sa'yo. So, first question, why should we hire you in our company? Una po sa lahat, responsable po ako sa mga bagay na pinapagawa po sa akin. At hindi rin po ako nagsasayang ng oras pag alam ko po may kailangan pa pong ipasa at tapusin. Okay, next, tell me about yourself. May 3 years experience na po ako sa work. At kahit hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral, ay kaya ko pa rin po makipagsabayan sa iba. Confident din po ako na magagawa ko po yung mga bagay na ipapagawa niyo po sa akin. So, sa madaling salita, hindi ka nakagraduate? Opo. Pero marami na po ako experience sa work, kaya hindi na po talaga kayo ma-disappoint sa akin. I'm sorry, Miss de la Cruz, pero isa kasi sa requirements namin dito sa company namin ay kailangan graduate ka. Naku po! Bigyan niyo lang po talaga ako ng chance, hindi po talaga kayo magsisisi. Pasensya na talaga, Miss de la Cruz. Mag-apply na lang kayo sa iba pang company na qualified ka. Ganun po ba? Sige po, salamat po. Makikita sa mukha ni Princess ang kalungkutan at pag-aalala dahil hindi siya natanggap sa trabaho. Dahil dito, naisipan niyang tawagan ang kanyang kaibigan at iayain itong mag-inom. Hello, te! Inom naman tayo! Naku, wrong timing ka, te. Nasa work pa ako. Tapos mamaya may OT kami, kaya hindi ako available today. Bawi na lang siguro ako sa'yo sa susunod. Ano ba yan? Ngayon na nga lang ako mag-aaya, tatanggi ka pa. O ganito na lang, libre ko na. Naku, hindi talaga ako pwede, te. Tapos kanina nag-aya din yung babe ko na mag-date daw kami pag out ko sa work, kaya nakaset na yun. O edi ikaw na may work at may jowa. Hala siya, te, ano nakain mo kanina? Ginisang ang palaya. Pero sorry, hindi talaga ako pwede kasi baka magalit yung babe ko. Alam mo na. Okay, sana masaya ka. Bye! Ayan, nakapunta na nga lang sa SM. Sa kanyang mukha ang pagkainis sa mga pangyayaring naganap sa araw na iyon. Habang siya ay nasa daan, isang taong grasa ang lumapit sa kanya at nanghihingi ng limos para may makain. Ate ganda, baka may pera ka po. Kanina pa po kasi ako nagugutom eh. Oh, Ay, thank you po. Te, 5 piso lang, te. Wala po ba kayong 100 pang Jollibee? 100? Ako nga walang pangkain, 100 pa? Alam mo, juicy mo eh, no? Akin na. Kuripon naman ito. Gagawin mo ba sa 5 piso? Ano mabibili nun? Bilan po. Ano pong gusto nyo? Isa lang naman gusto ko, te. Gusto ko makahanap ng work para magkapera at ibigay kila mama. Ay, iba po yan ate. Nasa tindahan po kayo. Umayos naman po kayo. Nagne-negosyo ng maayos yung tao dito. Sige, te, bigyan mo na lang ako ng RC. Sige. Ate, coke na lang po. Sige. Coke na lang. Plastic po. Hindi na, dito ko na lang iinumin. Thank you, te, Pagkalipas ng 2 oras ay umuwi na siya sa kanilang bahay upang makakain at makapagpahinga na. Pagpasok niya sa kanilang bahay ay naisipan niya munang kumain bago magpahinga sa nakakapagod na araw na iyon.
Mukhang tulog pa rin sila mama. Makakain na nga para makapagpahinga na. Oh, anak, kumusta ka? Inumaga ka na. Natanggap ka na ba sa trabaho pinag-applyan mo? Kailangan na kasi natin ng pambayad ng bills sa kabaw na rin ng mga kapatid mo. Nay! Bakit hindi niyo po ako tinira ng pagkain? Ay, pasensya na anak. Akala ko kumain ka na sa labas eh. Kain sa labas, Nay? Uy, wala na nga tayong pera. Oh, ba't ka nagagalit sa akin? Baka nakakalimutan mo, princess. Nanay mo ko. Lagi niyo na lang sinusumbat sa akin yan. Nakakasawa na. Ang kapal na mukha mo. Hindi kita niluwal at pinalaki para sagot-sagutin mo ako ng ganyan, princess. Nay, nandito na ba si ate? Oo, ate. Nandito ka na pala. Sakto. Nanghihingi sana ako ng extra allowance eh. May project kasi kami. Ako rin, ate. Nasira kasi yung cellphone ko. Kailangan daw pa reformat, sabi ng technician. Ayun, baka hindi tuloy ako makakatulong sa mga kagroup ko sa research. Baka ibabaksak nila ako nito. Alam nyo, isa pa kayo eh. Nakikita nyo lang naman ako pag may kailangan kayo. Ano, wala akong pera. Kaya lubayan nyo ako. Saka dyan. Ano ba yan? Nay, si ate ayaw kami bigyan ng pera. Nagdadamot siya. Oo nga, nay. Palibasa, di kasi sa kanya. Magagalit tuloy yung leader namin sa research. Ano bang nangyari sa yung bata ka? Huwag ka nga magdamot sa kapatid mo. Alam mo masama yan. Bakit ako na lang po ba lagi naasahan nyo? Ano ko ba yung mga yan? Nasaan na po ba si tatay? Inuumaga na naman siya. Lasing na naman po ba yun? Oh, andito na pala yung anak ko eh. Ay naku tay, umaga na. Lasing na naman po ba kayo? Oy. Huwag mo akong pinagtataasan ng boses ha. Anak lang kita. Porkit ikaw yung nagtatrabaho rito, nagmamalaki ka na. Ano yung pinagmamalaki mo? Yung sahod mong kalit-lit kahit isang bote ng alak hindi makabili. Eh kayo tay, magulang kayo pero wala man na kayo maitulong dito sa bahay? Lumalaki kayo paurong eh, no? Hoy! Inalagaan ka ta noon. Kaya dapat lang na magtrabaho ka ngayon kasi utang na loob mo sa amin yung buhay mo. Tandaan mo yan, princess! Napaka-aarte nyo! Buti pa si Helen. Ano bang nangyayari sa yung bata ka? Di ka naman ganyan dati, princess. Nakakapagod na kasi na eh. Binuhay niyo lang po ba ako para mag-alaga ng mga kapatid ko? Yun lang po ba ang dahilan kung bakit niyo ako binuhay at pinalaki? Ako bata ka? Kaya ikaw na lang yung inaasahan ko dito. Kasi ikaw na lang yung nandyan. Kita mo naman yung tatay mo. Kasama niya yung kabit niyang si Ellen. Visit sila. Pero nay, anak niyo rin po ako. Kailangan ko rin po ng alaga niyo. Pasensya ka na anak. Yung ganyan naging tingin mo sa amin. Akala ko okay lang sa'yo yung sitwasyon na naranasan mo ngayon. Pasensya ka na anak. Pasensya na rin po, nay, sa pagtataas ng boses ko. At sa inyo naman mga bata kayo, pasensya na si ate ha. Stress na stress lang talaga ako eh. Pasensya na rin po, ate. Pasensya na din po, ate. Kaya na naman ako nagsusumikap na makapagtapos para makatulong sa inyo ni mama. Tapos di ko napapansin na nahihirapan na pala kayo sa pang-araw-araw. Tapos dumagdag pa kami. Ganun din po ako, ate. Gusto ko po talaga makatulong po sa inyo ni nanay. Sige na, kumain na ba kayo? Hindi pa po. Tara na. Pagluluto ko na lang kayo ng ulam sa pagkain ng mga anak. Napakahalaga sa atin na may pakita ang ating pagmamahal sa ating pamilya. Lahat ay kaya nating gawin para lamang maging masaya sila. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya nating magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Minsan ang pagbibigay ng sobra ay masama sapagkat tayo ay maaaring maabuso.
Ito ay nagdudulot ng expectation sa atin na maaari kumontrol sa ating kasiyahan at buhay, tulad na lamang ng pinakita namin sa aming roleplay. Sa pagiging breadwinner ni Princess ay naabuso siya. Iniisip ng kanyang pamilya na siya ay malakas at masaya sa kanyang ginagawa. Subalit hindi ito ang totoo niyang nararamdaman. Makikita natin na napakahalaga ng komunikasyon sa pamilya. Dahil dito natin malalaman kung ano ba ang totoong nararamdaman at iniisip ng isang tao. Kaya, ating simulan na ipahayag ang totoong nilalaman ng ating puso at harapin ang mga pagsubok na meron tayo sa buhay. Dahil nandyan ang ating pamilya na palagi nating makakasama.